Imbis na kumalat ang kwento tungkol sa di umano'y zombie sa Bukidnon, mabilis din kayang mapapawi ang takot ng mga residente? Ito ang balitang hindi mamatay-matay ngayon sa barangay Tungan-Tungan sa Valencia City sa Bukidnon. Lalaki, di umano, inatake ng zombie. Zombie attack? Sundutan ng mata, hindi nakagatan. Zombie yan. Mahilig sa dugo ay. Nung pagkagising ko, kitang-kita ko talaga, dinidilaan niya yung dugo sa mga daliri ko. Sinara ko yung bintana namin kasi natakot ako. Baka aabutin niya ako sa loob. Walang damit, malaking tao, misigaw, zombie nga. Nasosobrahan nga lang ba ng panunood ng horror movies at series ang ilan sa atin? Nung nangyari sa akin yan, minsan napapaisip din ako eh. Yung nakikita natin sa pelikula. Yung pag gano'n na kinakagat ka, tapos dinidilaan ka. Ang biktima na si Tonton, iika-ika pa nung araw na yon dahil masakit pa rin daw ang tinamo niyang sugat sa paa. 3 beses talaga kaming napagulong-gulong sa talungan. Lahat ng daliri ko, pinagkakagat niya. Yung mata ko kasi, talagang tinusok tsaka kinulikot. Dumudugo na yung mata ko. Parang paulit-ulit na bangungot na bumabalik kay Tonton ang lahat. Bandang 1 a.m. nagising ako kasi bigla na lang may sumigaw sa labas, sabi niya, Ton! Ton! Parang galit na galit. Paglabas ko, may nakita akong isang tao, hubot-hubad, maitim na tao, parang galit na galit yung muka, tapos pulang-pula yung mata, malaki yung pangangatawan. Ang langsa ng amoy niya, Pero ang hinala ni Tonton, ang umatake sa kanya, hindi normal, aswang. Natutumba ako, bigla akong sinunggaban, tapos sinakyan yung tiyan ko. Pinusok niya yung mata ko. Kinalikot niya talaga. Ang sabi niya sa akin, Lukito na ako imong mata, akong kaunon. Yung kilay ko kasi may sugat na. Ito talagang dalawang mata ko, magang-maga talaga. ang lakas ng umatake raw sa kanya, katumbas ng 3 tao. Yung lakas ko, inubos ko din talaga sa kakasigaw ng tulong. Hanggang si Tonton, pinagkakagat pa raw sa leeg at kamay. Nung time na yan, parang tanggap ko na mamamatay ako kasi helpless eh. Gumanti ako sa kanya ng kagat 1 beses sa kamay, pero lalo siyang nagalit. Dinidilaan niya yung dugo sa mga daliri ko. Nagawa niyang makalayo at makapagtago. Nanghingi ako ng tulong, nanginginig ako sa takot, nagmamakaawa ko na papasukin nila ako. Humingi ako ng tubig nung kasi parang mapuputol na yung hininga ko. Pero nasilayan pa raw niya ang pinagsuspetsahang zombie. Nakaupo lang siya sa may kalesa ng kalabaw, kinakausap yung sarili. Agad itinakbo sa ospital si Tonton. Habang ang suspect dinakip at dinala sa pulis para maimbestigahan. Natunto ng aming team ang kinaroroonan ng suspect, si alias Maynard. Kita mo naman sa mata niya, sa kamay niya na gumaganon. Kinakagat yung tao, zombie nga. Bagamat kumalat online ang balitang zombie attack di umano sa Valencia sa Bukidnon, ang PNP mariin itong pinabulaanan. Hindi po tayo naniniwala talaga doon sa sinasabing zombie attack. Isa lamang po itong ordinaryo na pangyayari ng krimen. Wala namang zombie dito sa barangay namin. Pero hindi naman siya nag-transform, wala naman ng pangil, pero grabe mga agat. Nag-conduct tayo ng investigation. Inamin din naman po niya na without apparent reason, pagdating niya doon, inatake niya itong biktima. Hindi niya nga rin maipaliwanag kung bakit niya nagawa yun. Nagdumating siya dito, wala din naman po tayong nakikitang signs na siya ay sobrang lasing or lulong. Sa isang interview, ang suspect na si alias Maynard itinanggi ang salaysay ni Tonton. Ang lahat ng bintang ng biktima ay itinanggi niya. Nilinaw nito na walang katotohanan ng unang sinabi na siya ay isang aswang at hindi rin totoo na kinagat niya ito at sinipsip niya ang dugo ng biktima. Dagdag pa ng suspect na hindi niya sinabi na dudukutin ang mata ng biktima para ito'y kainin. Idinagdag din ng suspect na hindi talaga siya hubot-hubad at walang damit noong mga oras na yon dahil nahubad lamang umano ang kanyang damit dahil sa nangyaring dumugan nilang dalawa ng biktima.
Iya magong asawa na silingan na po namo. Na po'y shortcut padulong diha. Nanay agyanan dito sa unahan tutabok atong sapa. Siguro, diya siya ni uli, bisa istorya sa pamilya, magpapahilom lang daw sa sila. Muna akong pagkaila sa ilang pamilya nga wala man sila i-record about na respetado man po sila diya. Sa kadugay nako nga sinati sa pamilya, kunilas, dili aswa. Samantala, si Tonton, sinamahan ng aming team sa isang doktor sa mata o ophthalmologist. Itong isa sa mga blood vessel dito natamaan, tapos nag-bleed. Yung nakita ko is subconjunctival hemorrhage dito sa left eye only. Sa right eye, wala namang problema. Nagre-resolve spontaneously in 21 to 28 days. Gayunman, si alias Maynard, kinasuhan ng physical injury. Based on the medical result, mayroon lamang pong healing period na 10 to 14 days in which it will fall on least serious physical injury. Ang kaparasuhan ng least serious physical injury ay mayroon lamang pong 7 days na imprisonment at magkakaroon po siya ng fine na at least mga 3,000. Nakarating kay Tonton ang balita na ang anyay umatake sa kanya, posibleng makapagpiyansa at makalaya pa sa susunod na linggo. Bigla kaming nabalot ng takot. May pangamba kami, baka maulit-ulit. Ang mahalaga na ma-follow up namin yung kaso, sir, at maiakyat. Kasi yung nangyari sa akin, muntik ko nang ikamatay. Dahil dito, agad siyang nagreklamo sa pulis. Kaya kami pumunta dito para mangingin ng clarification. Ano yung dapat namin gawin. Kasi gusto talaga namin makamit yung hustisya. Dito kami iakit yung kaso, sir. Kasi kung namatay ako, Bali, final natin doon, based sa yung healing period is 10 to 14 days. So, ang appreciation ni fiscal is slight physical injury lang talaga. Kung gusto nyong i-elevate talaga yung kaso, sa court siguro, actual hearing na, sabihin nyo lang sa abogado nyo na gusto nyong i-elevate nyo siya sa mas mataas na kaso. gusto ko makausap yung suspect. Gusto ko ding i-clarify sa kanya kung bakit kagawa niya sa akin yun. Hindi kami magkakilala. Bawal talaga kasi andun na sa korte. Nasa proper court na kasi, na-file na. So, hintayin na natin. Okay lang kung nakalabas na siya, willing kayo na mag-usap sa barangay para maliwanagan. Gusto ko talagang managot siya sa ginawa niya kasi lang nasa labas lang. Baka maulit pa sa ibang tao eh. Nakakaasa kayo na tutulungan namin kayo. Magkikipag-coordinate kami sa barangay. Ina-surveillance natin yung kanyang galaw. Para na lang po hindi kayo kabahan. Sa panahon ngayon, ano nga ba ang mas nakakatakot? Ang walang pakundangang pag-atake sa kapwa o ang madugong pagpapakalat ng maling balita? Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.